Hello guys, ang igagala ko ngayon ng aking anak dahil birthday niya. Ayan, kasama ko yung aking mag-ina saka yung isa kong anak. Ayan, tuntua sila kasi birthday niya eh. Lumipat na nga pala kami rito ng jeep. Dito papunta kaming Antipolo ngayon. Yan, tuntua yung mga anak. Wala pang uso pa eh. Pupunta nga pala kami sa Antipolo. Ngirit na ngirit ang asawa ko ayo, pati itong isa yo. Kala mo iyo, ngirit na ngirit tuwang tuwa ayo. Yo. Masaya lang yan. Ito namang isa, gutom na gutom na. Yan, nakarating na rin kami. Parang hindi na kami magkakilala, hindi na kami nagpapansin na nauna-una na yung isa kung ano nang tinuturo. Nga sabi nung anak kong maliit, kalaki ni ring dampang ito eh. Kalaking kubo-kubo, details pa. Ayaw nang magpakapit, gusto siya na lang mag-isa. Sumakay na nga kami rito sa hagdan na umaandar, may ganito pala dito. Ako'y nababano ay, hindi ko alam kung anong iuuna kong hakbang, kung yung kaliwa ba o yung kanan ay. Paano bagay rin? Sumakay nga pala kami rito sa train na ito ay nakakalula rin pala. Akala ko sa Gumaka na kami dadalay na dito lang pala ito, paikot-ikot lang pala ito dito. Parang mas masaya pa yung nanay kaysa rin sa mga bata, para pa siya yung tongtuwa. Ngirit na ngirit tayo. Hindi makali sa ngirit ay, hindi makali eh. Umikot na nga itong train na ito. Aba, ako'y wala ng pera. Baka tayo ay mabarangay nito. Tayo ay hindi tayo makakatakbo rito at may mga gordya rito. Kayo ay magdahan-dahan. Ay nung kabataan ko Paragos lang ay masaya na kami. Yun lang ang nasasakyan ko sa probinsya. Paragos, yung sinasakay dun sa Kalabaw. Tapos yung kayakas ng niyog. At naglakad-lakad kami dito sa mga palaruan na ito. Ay, ang ganda nga pala. Kung ako nga ay bata, ay masisiyahan ka talaga. Napakaraming ilaw, saka ang daming palaruan. Ay, yung mga anak ko nga ay kung ano nung tinuturo. Ay, kung pwede nga lang itong iuwi ko na sana ito. Kaso makikita ito ng gwardya ay. Sabi ko, sa bahay na lang sana. Sasaksak, papainggit pa ay. Sinakyan pala nila ito. Itong umiikot-ikot na may bilog sa unahan nila. Ay ang mga ngiti, abot batok, parang mapuputol na sa ngiti, hindi nawawala. Pag tinatanggal mo nga sila, ay talaga namang iiyakan ka. Ay napakahirap pamandikan itong mga patigilin at parang itong mga biik pagka umiyak. Binulungan ko, sabi ko uuwi na kami, ay parang ang sasama ng tingin sa akin. Tinawag ko yung asawa ko, Parika, inggitin natin ang mga nakatingin sa atin dito. Inggitin natin, pakis ako. Mamaya ka sa bahay. Ha? Mamaya ka. Para yatang nasura. Sa daming palaruan at sa kulay ng mga ilaw, ay yung mga anak ko parang gusto ko ng piringan. Wag laang makita yung mga sasakyan-sakyan na yan. Abay, ang kamamahal naman pala ng token dito. Sabi ko'y tama na yan. At tayo iuwi na. Abay, parang inuusmud-usmudan lang ako. Ay parang pag talagang kinuha mo, talagang yari ka mamaya, parang gano'n. Dito na nga namin nakita itong vlogger na ito, si Mariano, saka yung asawa niya si Cindy, ay nagpa-picture muna kami. Ay para kami magkakamukha. Ay nagpa-picture din ang tatlo kay Brownie. Abay kahit anong libang mo, basta nakita niya yung umaandar na may ilaw-ilaw, ay hindi ka titigilan. Bahala ka sa buhay mo, basta ako sasakay at sasakay ako. Ubus na ang token, talagang iiyakan ka nito. Pero ayos lang yan dahil minsan lang naman sila makalabas ng bahay, saka minsan lang rin naman sila makasakay ng ganyan pag may pera laang. Kaya kayong mga tatay at mga nanay, pag minsan igala nyo rin yung pamilya nyo kung may birthday man ng isa sa inyo. Ay napakasaya man din, ganun talaga, kahit na malit lang yung gastos mo. Minsan yun din ang kasayahan natin ang masaya ang bata, di mas masaya ka din. Wag naman yung puro gawa ng bata. Minsan ilabas mo rin yung mga pamilya mo at mga bata. Sabi ko last na yan ha. Isang ikot na lang iyan at tayo ay lalabas na. Ay kung ano-ano pang inaturo. Ayan na nga sila ay nagpapainggit pa. Ako hindi na nga sumakay, ako'y nalulula. Ako'y malulain ay kahit anong sasakyan ko. Masukahin pati ako. Last na ikot na nga ito at kami ay sabi ko ilalabas na tayo. At tayo pag nandito ay mauubos ang pera natin sa mga bata. Lumabas na pala kami at dito kami nagpunta ngayon sa may malapit dito sa may simbahan. Humanap kami ng pwede naming kainan. Sabi ko yung mura-mura lang. Kung pwede nga lang ay talbos ng kamote o kay gabi lang ating ulam. Ay nakahanap ito yung only rice daw. Only rice ay umakyat na nga kami dito. At dito natambukan namin. Abay kararaming tao pala. Ang daming tao. Habang umuorder yung nanay nila, nagpakit-pakit muna kami dito. At pinagkikisan ko yung dalawa. Ay tuwang-tuwa rin naman yung mga bata. Ay kahit paminsan-minsan lang naman sila lumabas. Tapos nagpicture-picture muna kami rito, nagpakit-pakit muna kami rito. Kala mo hindi kami mga gutom. Pero nagdideliryo ng aming tingin niyan.
At minasab na nga ng asawa ko ang pagkain na yan, mabubulon-bulunan na. Ganito lang kami kasimple, kaya in-order lang namin, ganito lang, kaunti lang. Kasi 3 lang, 4 lang naman kami nakakain nito. Yung isa naman, susubo-subuan mo lang. Hindi niya alam na may surprise ako sa kanya na binili ko na hindi ko sa kanya pinaalam. At ito na yon, dumating na yung cake niya na akala niya tapos na, naigagala lang namin siya. Pero hindi niya alam na binilang ko siya kahit paano, kahit simple lang. Ay nag-aaway pa ang dalawa. Kasi ang gusto nung bunso ko siyang iihip. Ay sabi, kung masaya ang mga bata, edi mas masaya ka dahil yun ang kasayahan mo. Bilang isang magulang ang masurprise mo ang mga anak mo. Kaya pinag-wish ko siya, kala ko kung anong wish niya, simple lang palang wish ng anak ko, ay sa kanya na lang yun, at hanggat bata pa naman sila. Ay yun ang kasayahan natin, ay bilang isang magulang, kaya pagbigyan na natin minsan lang naman ito. Saka ito yung mumurahin laang na cake, hindi naman ito kamahalan. Parang ayaw na ngang ihipan, parang gusto nang kainin agad ng bunso kong anak yung cake, parang gusto nang, ano kaya, yung itim-itim na parang tae ng kalabaw. Kaya ikaw, minsan igala mo rin ang pamilya mo kahit simple lang na katulad ng ganito, hindi na kami naghanda. Ginala lang namin. Tapos kumain kami sa mga doon sa chicken na unli chicken na yun. Tapos nainggit nga itong isa kong anak, isang bunso. Sabi niya, ba't si nag-ihip? Ako hindi. Kaya ito, binuhay ulit tong asawa ko, siya naman ang iihip. Kaya sabi ko, tulala pa siya. Hindi ko alam kung gusto ng kainin o kung gusto pang ihipan. Kasi nagdadalawang isip siya. Kung, umihip na nga.